Ay, biruin mo yun, makalipas ang 3 taon, mahigit, nagparamdam na ho sa akin ulit si Digido. At may message po sila sa akin, may text message na meron daw silang gagawin verifikasyon at maaring magawin pang iba. At ang utang ko na 3,500 ay sasabihin ko ho dito sa video ito. Pero bago ho tayo magsimula, ay maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook at TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple niyong pag-like. Malaking tulong din po yung simple niyong pag-share. At para updated, pakihit lang po ang mga notification bell ng aking mga social media, lalo-lalo na dito sa aking YouTube channel. At disclaimer, hindi po ako nang ihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawa ng mga paglabag sa abusive and fair debt collection practices nitong mga online lending apps. At hindi po ako nangungonsente na huwag magbayad ng utang. Ang utang ay utang at ito'y responsibilidad. At hindi rin po ako abogado. Ako po'y simpleng mamamayan na kagaya ninyo. Nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices na ginagawa ng mga online lending apps. Ito po yung text message sa akin ng Digido. Okay? Check ko lang. Takpan ko lang kung itunay yung pangalan at yung address na nakalagay dito at pati pangalan ng agent na nasa text message. Okay? Good day, Mr. This is Mr. Regarding your Digido account with an outstanding balance ending 27,822.81 cents. Despite our previous calls and reminders, the account remains unpaid. In this regard, we will scheduling a barangay verification in your barangay and a personal visit to your address. Ayan yung address ko. Takpan ko lang po para sa aking kapakanan to serve as a demand letter on June 26, 2026. For any concern or clarification, may you may contact that Mr. Okay, lilinawin ko lang ha. 3 years ago, yes, I admit naman na may utang ako kay Digido. Nagkautang ako kay Digido, nag-loan ako kay Digido. Pero uulitin ko rin po, baka may mag-comment dyan o baka i-judge ako. At alam nyo na, alam mo yung mga tao nga sabihin, utang gusto, bayad ayaw. Lilinawin ko lang ho ha. Excuse me. Yung 3,500 po na nakuha ko lamang po ng 3,250. And by that time, nakapag-partial payment po ako ng 2 beses ng 2,200. Yung partial payment nun, monthly yun po. Monthly, 2 sunod po yun. Yung pangalawa, nabayaran ko ng mahigit pa sa 2,200 kasi naglaps ako ng ilang araw lang. Hindi ko, yung pangalawa, binayaran ko is 3,300. Then naglaps ako ng mga ilang araw yun. Ilang araw lang ulitin ko. And then yung una kong partial payment is 2,200. So almost, ang naibayad ko for 2 months is 5,500. Hinawin ko lang ha, bago nyo ako usgahan. Dahil alam ko maraming judgmental dito sa mga Pilipino kagaya yung iba dyan na hindi alam yung senaryo o sitwasyon ng tao dito sa pagkakaroon ng utang sa mga online lending apps. And then by that time, nung December nga, katapusan ko sana babayaran, na-delay lang po ulit. Uli ko, na-delay lang ulit ng ilang araw. And then, nagulat ako, babayaran ko na sana nung dumating na yung aking 13 month, kasi nga yung 13 month lang hinihintay ko para mabayaran ko yung full payment na 5,500. Nagulat ako na ilang araw lang, umabot ng halos 8 to 9,000, mahigit, mga ganun. Estimated ko lang yan, medyo wala na kasi sa isip ko kung magkano na talaga yung exact amount. Pero nasa ganung pagitan, 8 to 9,000. And then by that time, sabi ko, bakit ko babayaran na yung almost 8 to 9,000 na yan? Medyo hindi na ako papabor doon. Kasi ang pagkakaintindi ko, ang dinadagdagan lang na, na tutubuan yung principal amount. Kaya nga naisip ko na baka kahit ilang araw lang magkano lang idadagdag. Ang inisip ko by that time, 5,500, baka dagdagan lang ng mga 6 to 6,500 lang. But nagulat ako, ganun nakalaking babayaran. Diba? Nilinawin ko lang ho. And then, sabi ko, hindi ko babayaran. Ayokong bayaran. Kahit yung partial payment nga, na pagkakaintindi ko rin, hindi na dadagdagan. Kasi ang isip ko is principal amount, yung madadagdagan. And then by that time, hindi ako nagbayad talaga. Yung January, sunod-sunod na yung pagka-text sa akin na sasampahan daw ako ng kaso small claims. So yun, okay, linawin ko ha. Sasampahan daw ako ng mga ganong klase ng mga kaso, small claims, kasuhan daw ako ng estafa, papadalan daw ako ng warrant of arrest. Then, stop ko, talagang hindi ko binayaran. Talagang pinilit yung sarili ko, talagang pininindigan ko mga kadyan yung hindi ko babayaran. By that time, yung year na yun, 2023, doon na nagsimula yung mass filings. Yan sabi nga sa akin, ng mga abogado sa PNP, na hintayin na lang na mag-small claims. Then ito nga, sabi nga rito,
pagbabarangay verification daw sila, pupuntahan daw ako sa barangay. Okay? At magkakaroon daw sila ng home visitation dito sa address na ibinigay ko. Malinaw? Karapatan naman po nila yon na pumunta at singilin ako. Pero ipaglalaban ko lang, paniniligan ko rin na hindi ko babayaran yung 27,822 na yan. Kung gusto nila akong kasuhan nila ako. Pero paninindigan ko na hindi ko babayaran yung 27,000. Papayag ako kung papayag siya sa principal amount na 3,500 pero installment din. Kasi sa totoo lang mga kadyano, hindi ko kayang bigay ng 3,500. Kasi sa estado ko ngayon, ako lang yung katrabaho at wala akong ibang pinagkakakita. Malit ako ng tubo ang income ko rin sa YouTube at sa Facebook. Totoo lang, linawin ko lang. Hindi ko ganun kalaki ang mga income ko sa mga social media. Ako lang yung katrabaho ngayon. At kaya nga sabi ko, kung papayag siya, installment. Kagaya ng ginawa ko sa ibang mga leading apps na pumayag naman ng installment at principal amount pa. Samantalang itong si Digido, biruin ninyo, 27,800, almost 28,000, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kadyani, ako hindi ako natatakot na harapin yung problema ko, yung suliranin ko sa mga online leading apps. Ganito nyo dapat hinaharap yung mga problema ninyo. Kaya nga minsan, napapadalhan mo kayong mga demand letter or something, mga home visitation ng mga OLA. Kasi, kailangan din ho natin silang harapin ng maayos, formal, at mayroong tinatawag na pakikipag-usap ng maayos at pakikipag-settle. Hindi naman ho natin kasi pwedeng takasan. May utang ho tayo, karapatan ho nila mangutang, magpautang, karapatan ho nila ang maningil. Karapatan natin magkautang o mangutang, karapatan din po nila sa atin na singilin sa atin at tayo ay magbayad. Yun lang po ang masasabi ko. Pero ulitin ko, ito aabangan ko talaga to sa June 26, araw ng Biyernes yun, tinignan ko, aabsenan ko lang talaga mga kadyani para ma-update ko kayo sa senaryo dito sa ating update kay Digido. Yung bire mo 3,500, tumubo na siya ng almost 28,000, Medyo mas mabait pa nga itong si Digido kaysa doon sa mga naiuna ko sa inyo na naipost, di ba? Yung Cash Express na 20,000, umabot na 164,000 in just 7 months. Yung Mocha naman, 5,000, naging 60,000 for just 6 months, di ba? Mas mabait pa nga yung Digido totoo lang, kahit, pero ulit ko, paalala ko lang rebook ho si Digido. Kung kayo may utang during that time na na-rebook si Digido, kung umabot kayo sa ganitong estado, sa itong pag-record ko ng video, sa ganitong time limit, okay? Rebook si Digido, kung nagka-utang kayo kay Digido, sa time na rebook sila, pwede nyo i-contest kay SEC kasi wala ho silang lisensya, wala ho silang karapatang magpa-utang. Pero kung kayo may utang, before the revocation, ulitin ko lang, pwede ho nila singin kagaya nito. Pero ulitin ko, I will insist my rights na hindi ko babayaran yung 27,832 na ito na sinasabi niya, 22, malabo yung mata ko, hindi ko nakita. Lilinamin ko lang ilalaban ko lang ng patas, o kung gusto nila, sila magkaso sa akin ng small claims. Kasi hindi ako pwede magkaso ng small claims, may bayad ho yan. Sila ang kumpanya, sila ang magkaso sa akin. Hanggang doon lang po may i-update ko. I-update ko kayo pagka nangyari na yung araw ng June 26. I-update ko kayo mismo dyan sa araw na yan. Pag napuntahan ba ako sa barangay o hindi. So sana nakatulong ang video ito. Maraming salamat sa ulitin.